So what's up mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan. I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. At andito na muli si Bomski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea kung paano mag-bend ng pipe 180 degree. So mayroon akong ipapakita sa inyong sample mga kamital. So ito mga kamital, 180 degree itong ating gagawin ngayon. So wala pa kayong idea kung paano ito gawin, panoorin nyo lang ang video na ito at tapusin nyo din para mapagkuhanan nyo ng idea at aral. Mga kamital, ito ay napaka useful din at importante ding malaman natin bilang isang fabricator kung paano mag-bend ng pipe. Sa formula na ibibigay ko sa inyo ngayon ay mga related lang din doon sa formula na gumagawa tayo ng 90 degree or 45 degree, kasi yung ating circle, kabuang circle natin is 360. So kung ito ay 180 degree, so i-divide lang natin yan sa kung ilang cuts natin gagawin. So makuha na natin yung ating mga degree. So mga kamital, bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin yung ating video at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So let's go mga kamital, start na tayo. So ito yung i-example natin ngayon guys. Yan. Bali i-bend natin siya ng 180 degree. So yan, parang nakayo siya dito sa circle na ito. Nakaganon. Yan. 180 degree. So para makuha natin yung tamang pagmamiter nitong ating pipe. So itong outside diameter nito is 168 or 170. Kukuhanin natin yung radius nito. So radius niya is 85. I-plus natin itong ating outside diameter ng ating tubo na 42. So magiging 127 siya. Yan. So 127 yung radius niya. So para makuha natin yung kabuang outside niya, i-times 2 lang natin. Yan. So 4 5, so 254 yung ating kabuang circle na outside. So para makuha natin yung circumference nitong 254, so 254 i-times lang natin, i-multiply natin sa pi. Kung ilan yung resulta nito, i-divide natin sa cuts. So tingnan natin kung ilang cuts yung magagawa natin. So ito yung ating kabuang diameter, 254, kasi nag-plus tayo dito sa ating tubo na i-bend. So i-times natin, multiply natin sa pi yung ating 3.1416. So yung circumference niya is 798. So i-divide to natin dahil gagawa lang tayo ng 180 degree. Kalahati lang siya, yan, kalahati lang. So 399. So yung cuts natin ay mag-divide lang tayo ng 10 cuts. So depende din sa inyo guys kung ilang cuts yung gagawin nyo. So pwede nyo dagdagan yung cuts. So sa example natin ay gagawa lang muna tayo ng 10 cuts lang muna, kasi maiksi lang naman itong ating tubo. So 10 cuts. So dinivide natin yung 399. So ay magiging siyang 39.9. So yun naman ating 180 degree, i-divide natin sa 10. Yan. So ang bawat degree niya is 18 degree. Yan. So yung ating 180 degree. So i-divide ba din natin yan dahil sa bawat side ng cuts niya is 9. Yan. So i-divide to lang natin yan. Divide to. So equals 9 degree.
para makuha natin yung, ma-convert natin yung degree sa mm, yung outside diameter nito na 42, i-multiply lang natin sa tan of 9 degree. Yan. Yung equals niya, yan na yung ating mm sa bawat side. So mamaya ipaliwanag ko sa inyo kung saan natin ilalagay ang kinonvert natin na degree na 9 degree into mm. So yung ating outside diameter nitong ating tubo is 42. So i-multiply natin yan sa tan of 9 degree. So yung answer niya is 6.6 mm. So bawat side nito is 6 mm. So dito din 6 mm. So dito sa una 6 mm. Wag na ninyong wag na kayong lalabas doon. So dito lang at dito din sa panghuli. Yan. Dito rin sa papasok 6 mm. So yan. So dito sa loob nitong ating linya, bawat side niyan is 6 mm. So linyahan natin yan 6 mm, 6 mm dito. Yan. So dito lang sa gilid-gilid papasok lang yung 6 mm niya. So yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali 11 na line yan sa 10 division. So markahan natin. So ayan guys, minarkahan ko na. Yan, bawat side nitong ating markings dito ay naglinya tayo ng 6 mm bawat side. So dito lang sa ating bawat side dito sa labas ay nagmarking lang tayo ng isa, 6 mm dito paloob, 6 mm din dito sa kabila. Yan. So yung iba ay magkabilaan na yung ating marking. So ilipat natin doon sa opposite nitong ating linya doon sa ilalim. So dito naman sa ating opposite side guys, magtira tayo ng 1/8 dito sa ating bend na dito yung na portion na ito. Ititira natin yung bali 1/8 nitong circumference nitong pipe na to. So para makuha natin yung sukat ng 1/8 ng circumference ng pipe nito. So yung 42 na circumference, i-multiply natin yan sa pi. So yung circumference niya, i-multiply natin sa 1/8. So ang magiging answer niya is 16.5. Yan. So dito magkabilaan, hatiin natin yung 16.5. So 8 dito, 8 din dito. Yan. So lahat yan, yung ating markings na yan, para yan na yung matitira natin para sa pagtingin ko ng mga kamital. So yan, itong portion na ito na yung matitira. Ito na yung 1/8 ng ating circumference nitong ating pipe. So ngayon, mamarkahan na natin yung ating pipe. Iko-connect natin yung ating linya dito doon sa ating opposite nitong ating pipe. So lilinyahan natin para makuha na natin yung degree, para meron na tayong reference sa pagkakat. Yan, ito yung ating unang side. Yan, isang side lang yung ating mamarkingan. So dito, buong side na ito, magkabilaan. So ayan ang mga kamital. Yan, minarkingan na natin. So yung ating cutting is hanggang dito lang. Yan, kabila niyan kasi itong portion nito. Yan yung ating matitira sa pagbibend na yan. So yan, namarkingan na natin at ito na yung ating mga cut line. Yan. So yan, cut line natin yung mga yan. Dito.
So ngayon, ikakating na natin yan. At ipapakita ko sa inyo pagkatapos nitong makating. Papakita ko sa inyo yung pagbibend. Kung tama yung ating computation. So ayan na siya mga kamital. Nakating na natin yung ating mga cut line dito. So ngayon, i-bend na natin siya. Try natin i-bend kung tama yung kanyang degree. So ayan siya mga kamital. Tamang-tama yung kanyang degree. Sukat na sukat dun sa kanyang circle. So ayan. So kahit naman ay wag nyo munang isagad yung degree na inyong kukuhanin. Tirhan nyo lang ng konti. Kasi baka minsan ay hindi parehas yung ating pagkakating. Minsan lumalaki yung ating pagkakating sa degree. So mas maganda na yung i-trim na lang natin para hindi lumaki yung gap. Yan. So dito tamang-tama lang yung gap niya. So mas maganda yung i-trim nyo kaysa lumaki yung gap. So yan, tamang-tama lang yung kanyang sukat. So ganyan lang mga kamital. At itataking ko to para makuha yung tamang degree niya. So sundan nyo lang yung formula na kinakilit ko, sundan nyo lang yun. At siguradong makukuha ninyo yung tamang degree na gusto nyong kuhanin. So ayan na siya mga kamital. Nataking na natin. Ayan. So okay na sa tingnan. So ready for welding na lang. So yan lang kamital. Kasi itong ating ginawang 180 degree, napaka-useful din ito, lalo-lalo na kung gagawa tayo ng mga railings or muffler. So maraming paggamitan ito. So mas maganda na yung alam natin kung paano i-compute yung ating mga degree. So kahit 90 degree or 360 degree ay pwede nating magawa yan. Basta sundin lang natin yung ating formula. So ito 180 degree. So dinivide lang natin siya sa 10 cuts. Yan. Kaya nakuha natin yung mga degree niya. So yan. At dito naman sa ating pipe. So kailangan lang nating i-add itong ating pipe na ating i-bend para makuha ninyo ang degree nitong ating 6-inch pipe. So ganyan lang mga kamital. I hope mayroon kayong napagkuhanan na aral sa video na ito. At kung mayroon po kayong mga katanungan about sa video na ito, ay mag-message lang kayo dyan sa ating comment box. At sasagutin naman natin yan kung mayroon tayong mga free time. So yun lang mga kamital. So yun lang mga kamital, yung ating paggawa ng ating 180 degree miter bend dito sa ating pipe. Ito ay 1.5 inch na pipe. So pwede rin kayong gagawa ng 1 inch or kahit ilang inch, pero pagka malaki na medyo mahirap nang i-bend. Pero depende sa inyo kung gusto nyo i-bend. Kung 4 inch pwede pa yatang i-bend. So parehas lang yung ating formula na ating gagawin. Kung ilang degree yung ating gustong i-bend, i-divide nyo lang sa ilang cuts ay makuha na ninyo yung ating pagbe-bend. So gaya nito ay tamang-tama yung ating 180 degree. So kung gagawa kayo ng mga railings sa ating hagdanan, gamit na gamit itong ating pagbe-bend, or kaya sa ating gagawa kayo ng muffler, yan, pwedeng-pwede ito. So I hope mga kamital mayroon kayong napagkuhanan ng aral sa video na ito.
At I hope magamit ninyo ito someday, itong ating ginawang pagbibend ng ating pipe. So mga kametal, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay i-subscribe nyo na yan at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos na i-upload about pipings or structural. So yun lang mga kametal, at maraming salamat sa inyong lahat, at mabuhay po kayo. Thank you and God bless. Bye bye.